Okay, for today's ganap, may client tayong gustong magpa-hair rebond and yung hair niya is not too shiny but still applicable sa hair rebonding cream. And yes, try kong magtagalog dito sa YouTube account ko kasi dami nag-request na sana daw po yung tutorial is Tagalog para daw po maintindihan ng Tagaluzon. So ito na nga, intindihin nyo na lang yung Tagalog ko. First step natin is pwede tayong gumamit ng kamay to compress and to control. To compress para kahit di tayo nag-paper thin, a-absorb pa din yung R1 natin. At para makontrol yung R1 natin na hindi aabot sa anit. Dahil kapag nangyari yun, posibleng maputol yung hair ni client na maging meat siya sa pagkaupaw ng client natin. At naglagay ako ng petroleum jelly dyan sa liig ni client para di mag-irritate yung skin niya. Kasi nga daw, prevention is better than cure. Pwede ka rin namang gumamit ng suklay pero make sure mo lang na nalagyan lahat ng hair para maganda yung result after all. Kasi pag di maayos yung R1 mo, kahit ano pang init ng hair iron mo, wala talaga, back job talaga. Masasayang lang yung medisina, time at effort mo, at saka time at pera ni client. At ma-disappoint pa si client at baka imarites ka doon. Marites ka doon na yung yung gawa mo na ganyan, ganito. Di mo naman mapiplease yung buong client mo. Kasi dito sa pagre-reband, di ka na kailangan mag-marketing doon sa Sokmed. Yung mismo client mo na lang yung magre-recommend sa'yo sa ibang client din. Kaya kahit anong attitude ni client, mahalin mo pa rin. Pag may reklamo si client, kasi normal naman yun, may client talaga na magre-reklamo. Wag mo lang wag mo lang ka ng tapangan. Madadaan naman sa sa matinding usapan. At may ilan na ding nawalan ng gana sa pagre-reban kasi nakailang back job daw sila tapos nahihiya, ganon. Wag kayong mawala ng pag-asa kasi lahat naman ay dumaan sa ganyan kahit gaano pa katagal ka nagiging HD, dumaan ka talaga sa panghihinaan ng loob dahil sa back job na yan. At kahit ngayon, kahit yung mga mamahaling salon, mga sikat na salon, may back job din sila. At yan ang gawin mong strength para di ka wala ng pag-asa. Ayan yung gawin mong strength para sa susunod ay maaayos mo na yung mga kamalian mo. Kasi magiging mali lang ang mali kapag inulit mo. Pero yun na nga, wala namang perfect. Idaan mo lang sa maayos na usapan kapag may nagre-reklamo. At dito sa front natin kasi may bangs si client at may baby hair. Saka mo na siya applyan kapag 75% okay na yung virgin hair ni client. Kasi kadalasan sa bangs is magbe-brittle yung dulo ng bangs at magiging pangit na yung result ng pagre-rebond natin. At dito sa pag-hair iron natin is 5 to 7 times talaga ako. Tapos minsan nag 200 degrees ako to 220 degrees at di ko na masyadong dinidiin dyan sa may dulo kasi alanganin yung hair length ni client, baka magiging sunog yung dulo. At pag inulit mo 5 times na at shiny na yung hair at medyo strong na siya, hindi na siya curve, pwede mo na siyang di na uulitin hanggang sa 7 times. Kapag makapal na yung una mong naplansya, tsaka mo na ididiin yung dulo. At sa ganitong sitwasyon na medyo alanganin yung hair length ni client, yung way ng pagplansya mo is may pa kunting curve siya para di na siya magpa-fly. Kasi kadalasan pag ganito yung length, nagpa-fly talaga siya. At pangit yung result ng natin pagre-rebond. Baka magreklamo na naman yung client na bakit ganito, naman to, rebond naman to, bakit nagpa-fly, ganon. At kapag nangyari yon, kapag di mo na iwasan, wag mong tarayan si client. Kasi baka barrelin ka. Joke lang. At dun sa mga reels ko, may nagsasabi na lagyan ko daw ng air protector at saka cape yung client ko.
Di talaga ako naglalagay ng cape kapag nagpaplantsa ako kasi yung salon ko is kanang di aircon, medyo mainit. Kapag may cape siya, masyadong naiinitan yung client, papawisan, kawawa naman. At dito naman sa bandang tenga, tinitwist ko siya para masali yung baby hair. At kadalasan, huli ko siyang ginagawa kasi ina-adjust ko yung degrees ng hair iron. At sa dulo, ganun pa rin, tsaka ko na siya idinidiin kapag makapal na yung hair ni client. Kasi yun na nga, dry yung hair ni client. Kaya kapag sinasabay natin, dinidiin natin hanggang dulo, posible magiging brittle yung dulo niya at pangit yung result. Dati kasi problema ko yung baby hair eh. Bakit kaya na susunog to? Sabay ko naman ginawa, inayos ko naman to. Kaya sinubukan ko yung mga techniques na napag-isipan ko. At ayun, effective naman. Kaya yun na yung ginagawa ko hanggang ngayon. At before ka mag-a-apply ng R2 with power, hayaan mo munang lumamig yung hair ni client. At least 5 more minutes para kasi mainit yung R2 eh. Kadalasan sa R2 is nasusunog yung hair eh, lalo na kapag may kulay. So ito na yung result natin after washing R2. Dito mo talaga malalaman kung back job ba or hindi. Kapag ganyan na yung result, ibig sabihin di back job yung gawa mo, hindi nagpa-fly. Gusto ko lang magpasalamat dun sa mga nanonood ng reels ko. May bago akong followers dito sa may bago akong subscribers dito sa YouTube account ko. Thank you nga pala kasi pina-follow niyo ako o sinasubscribe niyo ako. Tingnan niyo yung bangs o walang sira, walang sunog. Kaya gawin niyo na yung mga techniques na sinasabi ko. Pero lahat naman tayo, may iba-ibang paraan kung paano natin gawin yung hair ni client. Importante doon, satisfied si client at ikaw na rin na gumawa ng hair ni client para maayos yung tulog mo. Kasi nasubukan ko na yung mga ganyan eh. Ala, hindi maganda yung result ni client. Ay, naku, baka marites ako, baka wala nang pupunta sa akin, baka wala na akong client. Ganon yung mga iniisip ko. Diyos ko naman, nakaka-stress talaga itong mga ganitong bagay. Please comment and share and subscribe. And this has been yours, HT ng Bohol.